Sinungaling po si Bangag na sinasabi nila na naaresto si Zaldico. Sinasabi ng Bangag administration na nasa Prague si Zaldico. Lahat ng nilalabas ng Bangag administration ay kasinungalingan. At I challenge them kung totoong naaresto nila, okay, ng puwersa nila, ng Bangag administration, ng kanilang mga police attaché, kasi kahapon sinasabi nila, di ba, na pinapunta na namin, nakipag-ugnayan na ang police attaché natin dyan sa Prague, di ba? O sa Czech Republic, ganyan-ganyan. Kahapon, ipinaliwanag ko sa inyo na yung pagbabalita, yung pag-uulat, dapat, mga kababayan, kompletos recados na exact location talaga kung nandoon ang isang taong sinasabi nila na naaresto nila. Okay? Ulitin natin, hindi na-aresto ng Bangag administration si Zaldico. Alright? Hindi na-aresto si Zaldico at hindi sinungaling din ang GMA News. Alright? Dahil sabi dito, according to Maris Umalis report, alam mo kaibigan ko yan si Maris. Okay? Naliligaw lang yan ng landas dyan sa... Naliligaw lang yan. We're not really close. Nandito siya dun sa Dahig. Okay? Maari itong report sa kanya. Sabi dito, according to Maris Umalis on 24 oras, a source said Ko and his family were together in a car with French license plates and driven by a French driver when they went through the border. Sinungaling lahat to. Okay? Dahil mga kababayan, sabi ko sa inyo, meron tayong, nilagyan ko ng AirTag si Zaldico sa panaginip ko. Nilagyan ko siya ng AirTag at hindi niya kasama yung family niya. Okay? Meron din akong microscopic camera. Sa panaginip ko lang to nilagay ko doon, sabi ko para nakikita ko yung galawan niya. Okay? Pero seriously speaking, okay, sinasabi nila dito, Germany's more stringent border control marked by temporary and random checks was supposed to last only until the first week of April but was extended until September 15. Alam nyo kasi kapag nasa Pilipinas ka, pag nagbasa ka ng mga ganito, no, nakala mo totoo. Hindi yan totoo. Okay? Maraming nakakalusot sa border ng Germany. Shout out kay Dulce, nandyan siya ngayon. Ay, Palangga, you're there ngayon. Ayan. Ano yan, gumapang papuntang Germany. Chika lang, di ba? Ano yan? May papel yan kaibigan ko. Gumapang siya papuntang Germany. So, okay, mabilisan lang. Kagabi, di ba, after natin, kanina, madaling araw, after natin nag-vlog, alam nyo, sabi ko nga, kung ako'y nandyan sa mainstream, pero pag ako nandyan sa mainstream, baka hawakan din yung leg ko, tatalbugin ko lahat yung mga investigative journalist dyan na mga polpol, mga palpak. Ang tutuusin, madali lang elocate yan. Diba? Ako, nakalagay ng AirTag eh. Nakapaglagay ako ng AirTag. Diba? Shout out kay Zaldi. You take care, my friend. Okay? Take care. Enjoy your coffee. Alright? So, mga kababayan, hindi maiuuwi ng Bangag administration si Zaldico sa sinasabi nila na iuwi nila, naghahanda ng NBI, PNP, ang kanilang, Camp Bagong Diwa o whatever, chuchu, di ba? So, alam nyo, sabi ko nga, dapat, itong mga media, dapat, itong mga malalaking media, dapat nag-hire kayo ng ng mga magagaling sa hindi lang basta journalism or investigative journalism, magaling gumapang na parang sawa, di ba? So, of course, hindi ko sasabihin kung nasaan si Zaldico dahil nasa panaginip ko lang naman siya nakita ko. Alright? Nasa panaginip ko lang naman siya. But it's confirmed. Okay? Dahil dun sa AirTag na ikinabit ko sa kanya, dun sa aking panaginip. Gusto ko lang sabihin, gusto ko talagang pasinungalingan ang report lahat ngayon ng mainstream media. Okay? Hindi po totoo na sa pakikipagtulungan ng mga bangag dito sa Czech Republic, ganyan-ganyan, ay pinaprocess na nila. Mga kababayan, ang pag-uwi ni Zaldico, may mga ganyan sila, di ba? Kasi gusto na nga nilang patayin si Zaldico eh. Okay? Yan yung reason. Kaya ngayon, yung sabi nila na ipag-ihahanda na natin, ganito, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, na-experience ko na makasalamuha ang mga Czech police. Okay? May karapatan, katulad sa pinaliwanag natin kanina sa inyo ng madaling araw, mismo ang police ng Czech Republic ang magsabi na,
O bakit undocumented ka? Kunyari lang, bakit alien ka dito? Okay? Illegal alien ka. Ano bang ginagawa? Ano bang ginagawa mo dito? May naghahabol ba sa iyong bangag? Papatayin ka ba nila? So, mismo ang sasabihin ng pulis sa'yo, o sige, you do this ha. Okay, mag-apply ka. Ito kasi yung process dito. Ganun. Hindi kasi, katulad sa Pilipinas na nababayaran ang halos lahat ng mga pulis. Nababayaran pumatay, nababayaran magnakaw, nababayaran ng maleta. Katulad ng ginagawa ng bangag administration. Okay? Nung nandun ako sa Prague, ako ang tunay na napunta sa Prague. Nung I love Prague, di ba? Nung na-meet ko yung mga pulis, hindi sila mga asshole na magyayabang, na siga, na akala mo kaya silang bayaran. Although there's no perfect, government or police, what do you call that? Police, like check police, Pero sila ay mga kababayan ay sumusunod kahit papaano sa batas at binibigay nila binibigyan nila ng ang kalayaan ng isang mga kahit na illegal alien. Diba sabi ko nga, the word hindi naman kami nahuli, kami yung tumawag ng police actually. Diba sabi ko sa'yo, na-aksidente kami, hindi kami nahuli ng police. Si Harry Roque, hindi siya nahuli ng police. Kami ang tumawag ng police, inilapit namin ang aming alindog sa mga police. Alright? So yun, dahil nga si Bangag, siguro na-chismisan lang siya, baka, tanim fake news, isend natin dito. Tapos ang nag-post doon kay Bangag, na sinasabi niya na nahuli na si Saldico, ganito, ganyan. Unang-una, madaling araw, siya nag-post sa time niyo, di ba? Like in the middle of the night. So malamang sabog na masabog siya. May nag-send lang sa kanya, okay, sir Bangag, ganito, may isang chismosa doon na nahuli daw si Zaldico. Nako, pagkakataon na natin to, may uwi na natin, Di ba? So kaya pinost niya, habang sila ay siguro ay nagpupulburon. Yang putang inang Marcos na yan dapat ang kinukulong. Kaya dapat mag-report pa kayo dyan sa Facebook, sa Menlo. Tapos sasabihin, tatanggalin ang lahat ng mga Facebook pages, lahat ng mga post ng mga kritiko. Another pagiging bobo ninyo, susulat kayo, hindi kayo specific, tanggalin lahat ng post. Which is which? Anong post? Di ba? So ngayon, mga kababayan, ganito kababoy at katarantado, kabarobado, kabitter, kapangit, kaadiktus, kakawatan, lahat, jijimonyo, ang Bangag administration na ito. Hindi totoo na naaresto si Saldico sa Prague. Bakit ko alam yan? Tumawag ako Tumawag ako sa police station. Ito dapat ginagawa ninyo to verify. Di ba may budget kayo? Tuturuan ko na kayo lahat. Tawagin nyo. Ang dali lang yan. I-google nyo lang yan. Tawagan nyo lahat ng police station sa Prague. Ang dami nun. Manghula kayo. Abuti kayo ng 48 years. Kaya lang ako, bukod tangi. Di ba? Kasi sabi ko nga may nakalala akong brusko. Sir, baka naman pwede mong ibigay itong ganito, ganyan. O, di ba? Baka, alam mo, that's what you call connection. Na maayos na connection. Tatanungin mo lang na ganito, ganyan, may hinahanap akong kaibigan. Nanap ko lang naman yung kaibigan ko, di ba? Although nakita ko si Ko sa panaginip ko, sabi ko dun sa Bruce ko, alam mo naman ako, may bago akong BFF. Si Zaldi, check mo nga kung nandiyan siya nagla-lunch ngayon or nagdi-dinner. Confirm, wala sa Prague. So sinungaling si Bangag. And now ngayon may mga lumalabas sila na may mga speculation nga sila na hindi dala ni Zaldico ang kanyang golden visa. Nagsinungaling sila. Sabi ni John Vic, may golden visa si Zaldico. At sinabi nila more Portuguese visa. And now, nanganganak kasi alam nyo, sabog kasi sila. Hindi nila alam kung ano yung ulat nila kasi wala naman talaga silang ebidensya. Ito ay mga chismis lang ng, I don't know, saan nanggaling o dahil nakatang-isip or sabog sila. Hindi nila mapapauwi si Zaldico. Hindi nila mapapauwi yan. Okay? Gagawa si Zaldico ng magic. Kaya ang king of fake news exactly, sabi ni KRTV, ay si Bangag. Yan ang katotohanan. So tanungin niyo ako, Maharlika, nasan si Zaldico? Well, alam ko kasi napanaginipan ko siya Nag-usap kami sa panaginip ko. 'Di ba?
Ang sabi ko, just stay safe and enjoy your coffee, you know? Maybe next time, you know, magkopi-kopi ba tayo? So gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ginawa ng mga malalaking media. Sayang ang budget yung milyon-milyon. Ako i-hire nyo. Ako i-hire nyo lahat kayo pasabog, pero sara kayo lahat. Dahil siyempre, pag ako in-hire nyo, lahat i-disclose natin. Ayaw nyo niyan, di ba? Ayaw nyo ng journalist na nagsasabi ng katotohanan. Kasi baka mapasara ang inyong ang inyong kumpanya para mapagurgur kayo. So kung ako i-hire nyo, laging sariwa ang mga balita at makatotohanan. Okay? At juicy. Pero syempre, di ba, hindi kayo mag-hire ng taong nagsasabi ng totoo kasi karamihan sa inyo magkakasabwat or takot kay bangag, takot kay satanas o nababayaran ng mali-maleta. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Pero again, yung sinasabi nila ng bangag administration na mga speculations nang wala nga silang confirmed picture man lang. May nakakita pala eh. Nakasama yung pamilya. Putang ina yung nag-report. Oh, wala bang picture, wala bang video sa panahon ngayon? Na nakita namin, nahuli sila. Yung nag-chismis, dapat ang bilis ng snap ng picture nun. Kasi ako nang mga na-aksidente kami, alert, lahat, picture ng mga bruise ko. Di ba? Picture ng mga bruise ko, baka makalagpas. Nasaan yung picture? Nakasama ni Zaldi ko yung family niya. Right? Nasaan ang ebidensya ng mga bangag na nahuli nila si Zaldi ko? Tapos ang sabi nila, kasi walang extradition sa check, kaya medyo, it's either makikipag-usap sila, ganyan-ganyan, makikipag-usap, kumbaga, babrasuhin nila. Gagawa sila ng illegal. Diba? Ang yabang eh. Pwedeng ipa-extradite natin si Zaldi ko. Okay? Walang extradition. Okay? Sa check. Wala naman siya dun sa Prague. So yun eh. Kaya nga sabog-sabog. Sabog-sabog. Okay, extradite natin. Tapos later on, extradite natin kasi may nagchismis sa atin, sabi ni Bangag, nasa Prague. Walang extradition. Tapos wala pa sa Prague. Sina-extradite nila doon, multo. Diba? Multo lang ang pwede nilang ipa-extradite doon. But, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, after natin mag-vlog kagabi, natulog ako, okay, na naginip ako, okay, at sure ball, 1,000,000% wala si Zaldi sa Prague. Kasi yun ang pinakalat nila eh, Prague. Okay, isang city, kumbaga yan ang center of attraction talaga ng tourist attraction actually ng Czech Republic. Okay, napakagandang lugar at mura pa. I'll see you in Prague, darling. Walang sikreto sa Prague. But si Maharlika, maraming sikreto sa Prague na na-witness, lalo na yung mga bruise ko. Hindi na nga secret eh. Sinabi ko na sa inyo. But ganun pa man, mga kababayan, okay, actually, papunta ako ng Las Vegas, no? Charing lang. Diba? On the way ako. Ang dami kasi nagtatawag. Nakita nyo ba yan? Oh? On the way ako, nasa papunta ako, may gugurgurin ako. Okay? So anyway, okay, para malaman natin ang mga eksena, tumutok lang kayo kay Harry Roque, kay Maharlika, o sa iba pang mga vloggers na nagsasabi ng katotohanan. Subok na matibay na ang inyong palangga. Vindicated sa lahat ng bagay. Vindicated sa lahat ng in-expose ko. Diba? Vindicated sa mga alpot issue, you know? Vindicated sa mga bagag issue, mga kababayan. So, yes, hindi po nila nahuli si Zaldi ko kasi hanggang ngayon, walang maipakitang picture ang bangag administration. Sabi ni PJ, itchoserang frag lang ang bangag. Yes, at yung posting na hindi siya nag-post noon. Or habang, baka si Lisa Tanas. Kasi yung may hawak ng kanyang Facebook page, si Lisa Tanas, bakit ko alam yan? Di ba dati ako sa bangag administration, ay sa bangag group, at saka si Franz, yung mukhang lumamo ng 1,000,000 lechon, kaya lumobo na, sooner or later pwede na siyang pumutok doon, di ba, sa Kalalamon. But ganun pa man, hindi po totoo ang sinasabi nila na nasa Prague si Zaldi ko. Wala sa Prague si Zaldi ko, pero hindi ko sasabihin
kung nasaan siya. Pag nanaginip uli ako, mamaya, pag natulog ako sa kalye, habang nagda-drive ng FST, but hindi allowed. Pag nanaginip uli ako, at sinabi sa akin ni Zaldico, okay, Maharlika, sabihin mo na sa taong bayan kung nasaan ako, di sasabihin ko sa inyo. Syempre, masunurin ako dun sa panaginip ko. Masunurin tayo sa panaginip natin, mga kababayan. Fake news si Marcos Jr. Atat na silang patayin si Zaldico. Palangga, Zaldi, mag-ingat ka dyan. 'Di ba?